Dahil nahuli ni Rosvice si Leon, mabilis itong nagtago pabalik sa loob ng kabinet. Marahang lumapit si Rosvice sa pintuan at bahagyang kumatok, tila nananadya at malinaw na inaasar siya. Wika ni Rosvice, "Ano ang ginagawa mo riyan, Leon? Bakit hindi ka lumabas? Bakit parang takot na takot ka? Nahihiya ka ba? O balak mo na lang bang manatili riyan habang buhay? Lumabas ka na riyan at mag-usap tayo." Sa loob ng kabinet, nakaramdam ng matinding pagkayamot si Leon. Inis na inis siya sa pag-aasar ni Rosvice kaya malakas siyang sumigaw, kunwari nag-aalala. "Manahimik ka, Silver Dragon. Matulog ka na. Baka nakakalimutan mo, buntis ka. Huwag kang gumawa ng kalokohan na ikakasama ng katawan mo." Ngunit tumawa lamang si Rosvice. Bahagya siyang umiling-iling, lalo pang nang aasar. Pabirong sabi niya, "Ano bang kinakatakot mo, Leon? Wala naman akong gagawin sa'yo. Gusto ko lang makipagkwentuhan." Sandali siyang tumigil bago muling magsalita. "Kaya ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na riyan." Pagkasabi niya nito, bahagya siyang tumalikod at kunwari actress. Maya-maya, maingat na sumagot si Leon mula sa loob. "Sigurado ka ba, Rosvice? Paninindigan mo ang mga sinabi mo." Tumango si Rosvice bilang pagsang-ayon, nananatiling kalmado at tila walang masamang balak. Dahil dito, unti-unting naglakas loob si Leon. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dawang binuksan ni Leon ang pintuan ng kabinet. Bahagya siyang sumilip, hinahanap kung saan nakatayo si Rosvice. Nang masigurong ligtas, tuluyan na siyang lumabas at tumayo ng maayos. Bahagyang lumapit si Rosvice sa kanya at seryosong nagsalita. "Sabihin mo sa akin, Leon. Ano ang plano mo at bakit nandito ka sa kwarto ko sa ganitong oras ng gabi?" Dahil sa tanong na iyon, biglang nakaramdam ng hiya si Leon. Bahagya siyang lumingon sa gilid bago sumagot. "Pasensya na. Nag-aalala lang ako sa iyo kaya pumunta ako rito, para matiyak na tulog ka na." Sa narinig, hindi napigilan ni Rosvice ang matawa. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang bibig habang patuloy na tumatawa. "Sigurado ka ba sa mga pinagsasabi mo, Leon?" Sabi niya, "Huwag mo nga akong patawanin sa mga kalokohan mo." Dahil dito, lalo pang nahiya si Leon at napatingin na lamang sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man siya makaiwas, bigla siyang nagulat nang mahigpit siyang hawakan ni Rosvice sa balikat. "Ano talaga ang ginagawa mo rito, Leon?" Malamig na tanong niya. "Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa mga pinagsasabi mo?" Nang hindi makapalag si Leon, mabilis na pamatong si Rosvice sa kanyang paanan at hinawakan ang kanyang baba, wala siyang kalaban-laban. Malamig ang tinig ni Rosvice nang magsalita siya. "Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung bakit nandito ka sa kwarto ko. Dahil kung hindi, sinisigurado ko sa'yo na pagsisisihan mo ang pagpunta mo rito sa ganitong oras ng gabi." Ngunit imbes na matakot, tinitigan lamang siya ni Leon. Maya-maya, ngumiti ito ng may halong pang-aasar. "Hindi mo ako matatakot, Rosvice. Alam kong hindi mo kayang parusahan ako, lalo na't buntis ka. At higit sa lahat, wala kang magagawa sa akin, hindi ba?" Hindi nagpatalo si Rosvice. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Leon at ngumiti ng may bahid ng panganib. "Sino ang nagsabi sa'yo na wala akong kayang gawin?" Wika niya. "Hanggat kaya kitang turuan ng homework gaya ng ginagawa ko noon, kaya ko ring pasunurin ka at parusahan sa paraang ninanais ko." Pagkasabi niya nito, mabilis niyang pinitik ang dalawang daliri. Kaagad na lumitaw ang kanyang kulay lilang dark magic. Sa isang iglap, napuluputan ang magkabilang kamay ni Leon at itinaas ito. Wala siyang nagawa kundi ang mabigla dahil hindi niya inaasahan ang gagawin ni Rosvice. Habang nakapatong si Rosvice sa kondanggan ni Leon, bahagya niyang inurong ang kanyang mga kamay, kasabay ng marahang paggalaw ng kanyang buntot ng dragon. Unti-unti, ipinasok niya ang buntot sa loob ng damit ni Leon. Nabigla si Leon at mariing napasigaw. "Sandali lang, Rosvice. Huwag mong gamitin ang buntot mo." Ngunit hindi tumigil si Rosvice. Sa halip, lalo pa niyang pinaikot ang kanyang buntot sa dibdib ni Leon. "Bakit naman ako titigil?" sabi niya. "Hindi ba ito ang gusto mo? Ang paikat ikutin ko ang aking buntot sa'yo." Dahil sa kanyang nararamdaman, hindi napigilan ni Leon na mamula ang mukha. Napansin iyon ni Rosvice at muling nagsalita. "Naaalala mo pa ba, Leon, noong gabing naligo tayo sa hot spring?
Itinago ko ang buntot ko noon, pero pinilit mo pa rin akong ilabas. Kahit hirap na hirap, sumagot si Leon. Tumigil ka na, Rosvisa. Magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Bahagyang inilapit ni Rosvisa ang kanyang mukha sa kanya. Huwag ka nang mag-inarte, Leon, wika niya. Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang hawakan ang aking buntot hanggang sa magsawa ka. Napadilat ang mga mata ni Leon. Tumigil ka na nga, sa tingin mo ba madadala mo ako dahil lang sa buntot mo? Biglang umayos ang pagkakaupo ni Rosvisa at tumingin siya ng matatag kay Leon. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang muli siyang nang-aasar. Katulad ka pa rin talaga ng dati. Kahit nasa alang-inang sitwasyon ka na, napakatapang pa rin ang dila mo. Matapos niyang sabihin iyon, muling pinagapang ni Rosvisa ang kanyang buntot at malamig na nagtanong. E paano kung ito ang gawin ko? May lakas loob ka pa rin bang magsinungaling sa akin? Dahil sa ginawa niya, biglang namutla ang mukha ni Leon. Unti-unting namula ang kanyang mga pisngi habang sa kanyang dibdib ay dahan-dahang lumilitaw ang dragon mark. Napalunok siya bago nagsalita. Tumigil ka na, Rosvisa. Ano ba ang pinaplano mo sa akin? Lumapit si Rosvisa sa kanyang mukha at hinawakan ang kanyang baba. Isang pilyong ngunit mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Wala nang nagawa si Leon kundi ang manatili sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang bawat galaw niya. Huwag kang masyadong malikot, Leon Cosmat, wika ni Rosvisa. Paano kung aksidente kung mapalakas? Baka maduraj pa ang pinagmamalaki mong alaga. Makalipas ang ilang sandali, bahagya niyang idinikit ang kanyang dibdib sa katawan ni Leon. Dahil dito, lalong namutla ang mukha ni Leon. Ngunit agad namang ngumiti si Rosvisa at binago ang tono ng kanyang boses. Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Banibiro lang kita. Kami, mga dragon, ay may sapat na kakayahan para kontrolin ang aming mga buntot. Sa kabila nito, halos hindi na mapigilan ni Leon ang kanyang sarili. Lalong uminit ang kanyang mukha habang sa kanyang isip ay paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang sarili na pigilan ang kanyang nararamdaman. Alam niyang kapag nawalan siya ng kontrol, maaaring kumawala ang kapangyarihang iniipon ng Dragon Mark, at ayaw niyang mangyari iyon sa loob ng kwarto ni Rosvisa. Muling gumalaw si Rosvisa at dahan-dahang lumapit sa bandang leeg ni Leon. Nang makalapit, marahan siyang huminga malapit sa kanyang tainga. Wala pa ring nagawa si Leon kundi ang manatiling tahimik, dama ang presensya niya. Hindi na malayan ni Leon ang paglipas ng oras. Nang sumapit ang umaga, unti-unting lumitaw ang liwanag ng araw sa fountain ng Silver Dragon Castle. Halos pakiramdam ni Leon ay nauubos na ang kanyang lakas dahil sa matinding pagod. Sa kanyang isipan, napabulong siya. Grabe ka talaga, Rosvisa. Kahit buntis ka na, wala ka pa ring patawad sa akin. Sa tabi niya, nakaupo si Rosvisa habang nakangiting tinitingnan si Leon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang buntot habang nagsasalita sa sarili. Wala nang mas magandang paraan para subukan ang isang kalaban. Kaunting taktika lang, at ang makita ang reaksyon niya ay tunay na nakalilibang. Ngunit maya-maya, biglang natigilan si Rosvisa. May napansin siya sa katawan ni Leon, at sa isang iglap, nabura ang kanyang ngiti dahil sa matinding pagkagulat. Mabilis siyang tumayo at inapakan ni Rosvisa ang dibdib ni Leon, eksaktong sa bahagi kung saan naroon ang Dragon Mark. Mariin siyang nagtanong, bakit naging kulay asul ang Dragon Mark mo? Sumagot si Leon matapos huminga ng malalim. Siguro nawala na naman ito ng kontrol. Kung naaalala mo, noong nasa hot spring tayo, ganoon din ang nangyari. Bahagyang naguluhan si Rosvisa at muling nagsalita. Ganun ba? Pero kahit papaano, maayos naman ang pakiramdam ko sa pagkakataong ito. Matapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang buntot at dahan-dahang hinaplos. Mababakas sa mukha ni Rosvisa ang matinding pagtataka. Okay naman ang pakiramdam ng buntot ko. Medyo nanginginig lang ito ng kaunti. Pagkasabi nito, mabilis na lumingon si Leon sa kanyang likuran at ngumiti ng nakakaloko, na para bang may naiisip siyang hindi agad napapansin. Maya-maya, muling tumingin si Leon sa kanyang Dragon Mark at napaisip. Naalala niya na nadampian ng paa ni Rosvisa ang kanyang Thunder Element Magic. Dahil sa kanilang ginawa kanina, ang kapangyarihang matagal niyang itinago sa loob ng Dragon Mark ay unti-unti nang humihina.
Alam niyang kailangan na niyang makaisip ng paraan upang makaalis sa kwarto ni Rosvisa bago tuluyang mawala ang kontrol niya. Pagkatapos, humarap siya kay Rosvisa at nagpanggap na inaantok. Matulog ka na, Rosvisa. Halos mag-uumaga na. Masama sa buntis ang pagpupuyat. Biglang nina si Rosvisa. Pumikit siya sandali bago sumagot. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero bago iyon, sabihin mo muna sa akin ang totoo. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko sa ganitong oras ng gabi? Dahil sa tanong na iyon, nagkunwari namang nag-aalala si Leon. Mariin niyang sinabi, pumunta ako rito dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi naman tayo nagkikita oras-oras, kaya gusto kong siguraduhin na nasa maayos kang kalagayan. Sa pagkakataong ito, ikaw ang pinakamahalagang tao sa pamilya natin dahil nagdadalang tao ka. Kaya kung may kahit anong isyu sa pagitan natin, isantabi na muna natin. Matapos sabihin iyon, ibinaba ni Leon ang kanyang mukha at ibinuka ang dalawang palad. Akin ang kasalanan kung bakit pumunta ako sa kwarto mo nang walang paalam. Kung gusto mo akong parusahan, tatanggapin ko iyon ng walang reklamo. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Rosvisa, worry sinusuri ang bawat salita niya. Maya-maya, nakaramdam ng pagkainis si Rosvisa. Mabilis siyang tumayo at matapang na nagsalita habang nakatingin kay Leon. Marami pa akong pagkakataon para parusahan ka sa mga susunod na araw. Muli niyang tinitigan si Leon at nagwika. Sa mga susunod na araw, gusto ko na pagdating ng alas 7 ng gabi, hindi ka na pupunta sa kwarto ko. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ng malaki ang gagawin mo. Bahagya siyang ngumiti bago idagdag. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin, hindi ba, Leon Cosmat? Dahil sa kanyang sinabi, nakaramdam ng takot si Leon. Bahagya siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sige, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang sinasabi mo, wika ni Leon bago siya lumabas ng kwarto.